Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po, today's reflection. Think before you post. Diba? Sa panahon ngayon guys, diba? Sa social media, marami ang mga hindi nag-iingat. Post lang sila ng post. Minsan, diba? Nakakasakit na sila ng kapwa o minsan naman yung mga public figure natin, yung mga opisyal ng gobyerno nagsasalita rin ng hindi maganda. Ano ba ang ating consequences pag yung mga sinasabi natin ay mga negative o hindi nakakatulong? Ang sabi sa Mateo chapter 12 verse 36, subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay pananagutin ng mga tao ang mga bawat salita na binubukas na walang ingat. So yun guys, napakalinaw, di ba? Kumbaga ano to, warning to sa atin. Warning po ito sa ating lahat na maging mag-iingat tayo na sa pagbukas ng ating bibig ay dapat iniisip muna natin kung tama ba ang sasabihin mo. Tama ba ang ipopost mo sa social media, di ba? Isipin mabuti. Dahil ang sabi diyan napakatindi guys, na pananagutin natin yung mga bagay na sinasabi nating walang kabuluhan o nakakasakit ng damdamin. Kasi ang ibig sabihin niyan guys, lahat pala ng sinasabi natin na lumalabas sa ating bibig, kumbaga on record, naka-record siya, kumbaga sa panahon natin naka-CCTV siya, ay pananagutin natin sa darating yung araw, lalo na pagdating ng paghukom. Kaya may bigat yan guys, may timbang. Kaya wag po nating pabayaan, wag maging careless sa ating mga sinasabi. Lalo na, di ba, yung mga opisyal nga ng gobyerno, na kung saan ay sa tingin lang natin guys, opinion lang naman, mas mabigat ang kanilang pananagutan. Dahil nga, unang-una, di ba, hinalal natin sila, pinagkatiwalaan natin sila, at sila yung sumasaklaw sa atin. Tapos nagsasalita sila ng hindi magaganda in public guys, di ba? Sa TV, sa radyo, di ba? O sa social media, nakikita natin yan kung sino-sino sila. Kaya ang business na dapat sana bilang isang mga opisyal ng gobyerno na ating hinalal, maging modelo sila. Di ba? Kasi napaka-importante na maganda yung kanilang sinasabi o nakaka-encourage. So malaki po ang kanilang pananagutan. At ganun din, siyempre, hindi naman tayo exempted bilang mamamayan o individual na tao. Kaya responsibilidad din po natin na magsalita ng tama at hindi nakakapanakit. Siguro minsan dala ng galit lang, di ba? Pero isipin pa rin natin kung nakakasakit nga ito sa ating kapwa tao. Kaya minsan, di ba, makita mo sa post, minsan mag-asawa nagpo-post ng hindi magaganda, nag-aaway. O kaya naman magkaibigan nagpo-post sa Facebook ng hindi maganda, minsan nagmumura pa, di ba? At kaya tuloy yung mga marites dinudumog at marami pang nanggagatong sa away na yon, di ba? Kaya maingat po tayo kasi tayo ay bilang isang tao, lalo na pag may mga kabataan, lalo na active sila guys sa social media, mga kabataan, kailangan kahit paano ay yung encouragement, yung nakaka-encourage tayo, mga positive, di ba? Hindi yung puro negative na lang na hinihila pa natin pababa yung mga kabataan. Na maging uwaran din tayo, maging modelo tayo, na sana wag puro bad words. Alam naman natin guys, di naman tayo perfect. Lahat tayo. Guilty tayo dito, hindi tayo. May time na hindi tayo nakapagsalita tayo ng hindi maganda. Pero siyempre, bihira lang yun guys. Wag naman sanang araw-araw pag ginagawa mo ng panghimagas, mayat-maya, di ba, nagmumura ka, mayat-maya kung ano-ano mga sinasabi mo. So, mas maganda kung huwag ka na lang masyadong magsalita, di ba, less talk, less mistake na lang. Para wala na lang pag-uusapan, mas maganda yung may peace of mind tayong lahat, di ba?
Kaya sana ito po ang laging natin lagay sa ating isipan. Kasi napaka-importante yung mga binibitawan nating salita. Halimbawa, yung kaibigan mo, di ba? Lumapit sa'yo, humihingi ng payo, lugmok na lugmok sa kanyang problema, di ba? Talagang makita mo, umiiyak sa'yo, umahagulgol. Ano ang dapat mong sabihin sa kanya? Natural lang, dapat mong sabihin yun, i-encourage ka, lalo na kung matindi yung kanyang problema. Halimbawa, iniwan na siya ng boyfriend niya, o ng asawa niya, o ng pamilya niya. Ang sabihin mo sa kanya, di ba, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Baka darating yung araw, ma-realize din nila na mali sila. Di ba? At huwag kang mawalan ng pag-asa dahil nandyan si Lord. Laging nakahandang tumulong sa iyo. At hindi niya ibibigay yung mga pagsubok na yan kung hindi mo kaya. Mga ganun po dapat nating bigyan na advice. Kasi yung iba, di ba, ginagatungan ba, guys, di ba? Pagka ganyan na may lumapit sa iyo, na may problema, gagatungan pa yan. Talagang ano yan. Masamang tao ang mga yan. Ganyan ang ginawa nila sa'yo. Dapat maghiganti ka. Di ba? Parang ganun ba, guys, di ba? So, malaking bagay yun. Pero hindi mo alam, sa time na yun, di ba? Dahil na-encourage mo siya. Na-encourage mo siya, nabigay ka ng mga positive words, lalo na yung magandang balita, di ba? Yung salita ng Diyos. Eh, baka yung time na yun, kung hindi mo nakausap, nagpakamatay na. Di ba? Maraming ganun, guys. Lalo na pag nangangailangan ng kausap o ng tulong. Dahil na-encourage mo siya, at least, di ba, yung time na yun, naisalba mo kanyang buhay at nakabangon din siya. Yung mga sinasabi natin na nakaka-encourage positive, lalo na sa salita ng Diyos, di ba? Kaysa dun sa mga masasama, ambis na yung tao magkaroon ng peace of mind, lalo siyang magagalit dun sa mga umapi sa kanya o umaway sa kanya. Maging responsable po tayo sa ating mga sinasabi. Again, guys, hindi ko sinasabing perfect tayo, lahat tayo nakapagsalita ng hindi maganda, pero siyempre sikapin natin na puro magaganda at nakaka-encourage yung ating binibitawang salita. Dahil nga, may pananagutan tayo pagdating ng hukom. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding problema sa pamilya, financial, at kalusugan, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa Diyos, ay tsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Sa tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ngayon ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Aplosin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Yakapin na mahigpit, Lord. Dahil alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. I-bless niyo po ang kapatid namin ito at tanggalin ang kanyang sakit para sa kanyang pamilya. At ganoon din po sa pamilyang hindi nakakaintindihan, hindi nakakaunawaan. Sobrang mataas ang pride, Lord. Ipuin niyo po ang kanilang mga puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at mapagpasensya alang-alang sa kanilang pamilya. At pagbigis-bigis niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas, ng ulam. Pinoproblema pa, Lord, kung saan nila kukunin ito o paano nila iraraos ang kanilang pamilya. So, i-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinahan at kasalanan. Ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak, ng Jesus Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.